Hindi lang po ako nagluto nitong ating halos pambansang minindal at pangbansang handa pag may birthday yan. Nagbigay din po ako ng ilang mahalagang tips para mapatagal ang sarsa ng inyong spaghetti sauce at hindi po mapanis agad-agad sakaling nakaligtaan nyo pong ilagay sa refrigerator yung natira o sumobrang sarsa. Lutuin niyo po muna yung spaghetti nyo. Kayo po ba'y naglalagay ng asin dito sa kumukulong tubig bago nyo isalang ang inyong pasta? Ako po'y naglalagay 10-12 minuto, ayos na po yan. O ngayon, tanggalin na po muna natin ang ating spaghetti, set aside at diretso na po sa ating pagluluto ng sauce. Inuuna ko pong lutuin ang ground beef o ground pork kapag ka po ako'y nagluluto ng spaghetti sauce. Ito pong nakikita nyo, ground beef po ang ginagamit ko. 640 grams po ito. Yan po'y pagmamantikain ko muna, lulutuin ko all the way. At kapag ganito na po ang itsura, tsaka ako po ilalagay ang ating sibuyas, sasangkutsahin sandali, isusunod na po natin ang ating bawang, ganun din po, sangkutsahin sandali, halo ng halo at lalabas na po ang mantika niyan, yung tubig ay mawawala na o diretso na po. Tsaka ako po ihahalo ang ating hotdogs. Ang ginamit ko po ay Vienna Beef Franks. Dahil po ang ginamit ko syempre ground beef, kaya ang ating hotdog din po ay made of karning baka. Kung ground pork ang ginamit nyo, hotdog po is made of pork din. Dadamihan ko na po ang paglalagay ng ating asin, ang ating panimplat, maramihan po ang spaghetti sauce na ginagawa ko. Pati din po yung ating pamintang durog, damihan nyo na po, haluin nyo po sandali. Syempre, Pinoy na Pinoy tayo, may tamis ang ating spaghetti, di po ba? O kayo na po bahalang tumansya, gaano ba katamis ang spaghetti gusto nyo? Ang ilalagay ko po ay 1 kutsara o mas mahigit pa kung gusto niyo pong mas matamis pa. O ganun po. Ilang patak po ng Knorr liquid seasoning kung gusto nyong dagdagan ng lasa nito. Tapos po isang maliit na lata ng liver spread kung gusto niyo pong maglagay. Parang kaldereta, no? Lagay po tayo niyan. Kung gusto niyo lang po. Hindi naman po kinakailangan kung may natirang sukli lang kayo sa palengke, lagyan nyo. O sabawan nyo na po. Tubig na lang ang katapat niyan. Meron lang po ako nito sa pantry ko, ginamit ko na. 1 lata po nitong chicken stock or chicken broth, pero tubig ayos na po. Isang malaking bote po ng spaghetti sauce ang ilagay nyo para kompleto na po yung lasa. Kung may natitira pang spaghetti sauce dun sa bote, lagyan nyo po ng konting tubig at sayang yun, isama nyo na rin po. Kung may natira pa pong sukli sa palengke, lagyan nyo po ng 1 latang kabute. Kung meron lang, para masarap na po. O hindi ko na po tatakpan habang nire-reduce po natin ang ating sarsa at malabnaw pa ito. Pakukuluin lang po natin hanggang sa lumapot po yung ating sarsa. Tikman nyo na po muna. Kung ayos na naku po, parang hindi naman. Lagyan po natin ng konti pang asukal, kalahating kutsara at parang kulang sa tamis. Patis na po ang pampaalat natin. Yung iba po'y naglalagay pa ng butter para daw po silky bago patayin yung apoy. Ako po'y hindi na, tama na po Tip ko po sa inyo, tip number 1, para hindi po mapanis agad ang spaghetti sauce nyo, pakuluin nyo po ng gusto ang sarsa. Tip number 2, palabasin nyo po yung mantika, ganyan po. Tip number 3, kung balak nyo pong magsube para sa future use, gawin nyo na po ngayon bago kayo maglagay ng keso. Tip number 4, malamig na po dapat ang spaghetti sauce nyo bago nyo itago sa refrigerator dahil kung tatakpan nyo ito ng mainit pa, magpapawis po at mapapanis agad dahil meron pong kamatis. Ito naman pong white sauce o bechamel sauce. 4 tablespoons po ng butter ang tutunawin natin sa katamtamang lakas ng apoy. Huwag nyo pong hayaang masunog ang butter at maging brown. Tapos po'y dahan-dahan nyo pong ibudbud ang kalahating tasa ng harina, all-purpose flour, at patuloy po sa paghahalo hanggang matunaw ang harina sa butter. Mga 1 minuto lang po yan. Unti-unti nyo pong ihalo ang 1 1/2 tasa ng evaporated milk at timplahan nyo po ng 1 kutsaritang asin at 1 kutsaritang pamintang durog. Tuloy lang po ang halo sa katamtamang lakas ng apoy at mapapansin nyo pong lumalapot na po ito. Isama nyo na po ang ginadgad na keso. Grated white cheddar cheese po ang ginagamit ko. Pero kung mura po ang quick melt dyan sa atin, yun po ang gamitin nyo. Kung sakaling medyo lumapot po ng sobra, lagyan nyo pa po ng gatas para maging maayos na. Tikman nyo muna at kung ayos na po, tanggalin na po sa kalan.
Bihira po sa ating mga kababayan na namimit ko na hindi nagkakagusto sa matamis na version ng Filipino spaghetti. Sanay na sanay po tayo dito. Dinagdagan ko pa po ng white sauce o bechamel sauce. Ayos na ayos po, walang kinakailangang oven. Basta kawali lang katapat o kaldero meron na po kayong panbansang panghanda pag may birthday. Ito po ang ating spaghetti with bechamel sauce. Ayos, Ron Bilaro po.